So ang punto natin, bakit ko sa inyo ipinaalala itong mga ni'ma, blessings ni Allah subhanahu wa ta'ala, ulan, hangin, lahat ng ito, biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala upang mapakinabangan natin. Alam nyo, ang punto, sa kabila ng ni'ma na ito, nagbigay ng babala si Allah subhanahu wa ta'ala na kapag ang mga alipin niya ay tumakwil, hindi sumampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, naghasik ng katiwalian, iba't ibang uri ng kasalanan, lumaganap ang kahalayan, mga kasalanan, bakos ang hindi kawalan ng pananampalataya, paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay lumaganap dito sa kalupaan. Anong gagawin ni Allah? Itong mga ni'ma, blessings na nabanggit natin, gagawin o gagamitin ni Allah na kasangkapan upang tayo ay parusahan. Ang pamamaraan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit noon sa mga naunang nasyon hanggang ngayon, kapag ang kanyang mga lipid o tayo ay lumalabag kay Allah subhanahu wa ta'ala, umiiral ang kawalan, kufr, kawalan ng pananampalataya, maasi, mga kasalanan, iba't ibang uri ng kasalanan, kahalayan, pag-inom ng alak, riba, at iba pa, pandaraya, zulm, kawalan ng katarungan sa ibang tao. Itong mga blessings na ito, gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kasangkapan upang gamitin sa atin ni Allah bilang kaparusahan. Dahil itong hangin, ulan, kabilang sa mga sundalo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya itong mga kalamidad, lindol, typhoon, baha, tsunami, subhanallah. Tingnan nyo, ang Pilipinas, halos taon-taon, dinadaanan ng mga malalaking bagyo o typhoon. At no, yan ang pamamaraan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito, sa panahon natin ngayon, subhanallah. Gagamitin ni Allah itong hangin, itong ulan, itong tubig sa dagat, itong lupa. Kaya umiiral ang earthquake, umiiral ang tsunami, umiiral ang typhoon, at iba pang mga kalamidad sa ulan. May hikmah, karunungan dito si Allah subhanahu wa ta'ala.